Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinumbatan ni Jesus ang mga bayang ginawa niya ng maraming kababalaghan, sapagkat hindi sila nagsisit tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Kawawa ka, Corazin. Kawawa ka, Betsaida. Sapagkat kung sa Tiro at Sidon, ginawa ang mga kababalaghang ginawa sa inyo, malaon na sanang nagdaramit ng sako at nauupo sa abo ang mga taga roon, upang ipakilalang sila'y nagsisisi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghuhukom, ay higit na mabigat ang sasapitin ninyo kaysa sasapitin ng mga taga-Tiro at taga-Sidon. At ikaw, Capernaum, ibig mong mataas hanggang sa langit, ibabagsak ka sa Hades. Sapagkat kung sa Sodoma ginawa ang mga kababalaghang ginawa rito sa inyo, sana'y nanatili pa ito hanggang ngayon. Ngunit sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghuhukom ay higit na mabigat ang ipaparusa sa inyo kaysa dinanas ng Sodoma. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa huling gabi o ikasyam na araw ng ating pagnonobena para sa pagdiriwang natin ng kapistahan ng ating pong parokya, ng ating mahal na Birhen ng Soledad. Soledad clap nga para sa Panginoon. Mayroon bang nakakumpleto ng 9 na araw? Taas ang kamay. Kulang ng isa. O anong ginawa ng iba? Kasi 'di ba kaya tayo nagnunubina, kaya tayo nagsisimba at gusto natin makumpleto, unang-una siyempre bilang pagpapasalamat sa Panginoon, katuwang ang mahal na Birhen, na dinudulog natin ang ating mga panalangin at kahilingan at nagpapasalamat tayo sa Diyos. Sabihin nyo nga, salamat Panginoon. Napakarami ng biyaya ang ibinigay sa atin ng Panginoon. Nagpapasalamat tayo doon at nagpapasalamat na tayo ngayon pa lang sa lahat ng panalangin at mga kahilingan na idinadasal mo ngayong darating na kapistahan ng mahal na Birhen. Pero tingnan po muna natin, Sa unang pagbasa, narinig na natin ngayon ang simula ng kwento ni Moises. Sabihin nyo nga, Moises. Yan. So matapos, nabalikan natin ang kwento sa aklat ng Henesis sa loob ng mga araw na ito ng ating pagnonobena. Ngayon ay sinisimulan din natin ang aklat naman ng Exodus at ang buhay ng pagtawag ni Jesus kay Moises. At narinig natin dahil nung panahong iyon ay nagsisimula na ang pag-uusig, pagpapahirap ng Faraon, ng mga Ehipsyo sa mga Israelita at ipinapatay na ng Faraon ang lahat ng mga isinilang na mga sanggol o mga batang lalaki para hindi na daw dumami ang mga Israelita. Kung kaya't naisipan ng magulang ni Moises na siya ay ipaanod, inilagay sa isang basket at ipinaanod doon sa tubig at natuklasan ito ng prinsesa ng Ehipsyo o anak ng Faraon. At sinabi niya na Moises ang itatawag sa kanya dahil iniahon ito
sa tubig. Kinuha sa tubig. So, mula sa kapahamakan, iniahon si Moises at inalagaan ito at naging katulad ng mga Ehipsyo sa mahabang panahon. So, naintindihan ba? So, kasi gusto kong pagnilayan natin itong pangalan ni Moises na kung saan ito nanggaling, iniahon, inialis. Yan. Ano pa bang ibang salita dyan? Tinulungan. Pero sige, stick tayo dun sa inialis o iniahon. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, iniangat ka na. So isang salita pa rin yun, no? Iniahon, inialis, iniangat. Yan. Mula doon sa tubig, iniangat. Para mas maging maayos ang pamumuhay, mailigtas siya sa kapahamakan. Sabihin niyo nga ulit sa katabi ninyo, iniangat ka na. Naintindihan ba? Inialis ka na ng Diyos. Tandaan mo yan, ha? Inialis ka na ng Diyos mula sa dati mong kalagayan, mula sa dati mong sitwasyon. Okay? Kaya nga sinasabi ko sa kanina pa, no, na ang pagdiriwang natin ng banal na misa sa loob ng nobenaryong ito ay dapat punong-puno tayo ng pagpapasalamat doon sa mga nauna ng ginawa ng Diyos sa atin. Marami nang ginawa ang Diyos sa atin. May mababanggit ka bang isa? Uy. Wala maalala. Hindi pwedeng wala. Di ba? Marami tayong naranasan, noon-noon pa, mga problema, di ba? Nakala natin hindi tayo makakaalis. Pero nakaalis na tayo doon, inalis tayo ng Diyos. O ngayon, tingnan natin ito. Sa Ebanghelyo, sinumbatan ni Jesus ang mga taga-Corazin, taga-Bethsaida, taga-Capernaum. Dahil, ang sabi dito, maswerte ang mga bayang ito. Maswerte ang mga tao sa bayang ito dahil dito maraming kababalaghang ginawa si Jesus sa kanila. Very much privilege ang mga taga-bayan na binanggit dito. Pero bakit sinumbatan ni Jesus ang mga taga rito? Eh kasi nga, para bang katulad ng mensahe sa unang, inialis na sila. Iniangat na ang kanilang pamumuhay. Marami dito ang mga may sakit noon, pinagaling ni Jesus. Marami dito ang mga inaalihan ng demonyo, inilulugmok ng demonyo, pero ibinangon ulit ni Jesus. Meron din mga kwento na patay na, binuhay pa ni Jesus. Pero isinumbatan ni Jesus ang mga taga rito dahil sa kabila ng lahat ng kabutihang ginawa sa kanila, hindi sila nagsisi at tumalikod sa kasalanan. Yun lang naman yung inihingi. Di ba? Na sana makita dapat ng mga taga rito, napakaswerte naman natin. Pero bakit walang pagsisisi na nangyari? Paalis na yung barko. Ikaw, nandyan ka pa rin. Di ba? So ngayon, sa tingin nyo ba, sa atin, ngayon, sa sitwasyon natin, ilang taon na ang parokya? 16 years, no? Mula sa kapilya, mula sa hindi pinapansing kapilya, mula sa mga, ang isip ng mga tao, ay, taga Solidad. Hindi nga kilala ang Solidad, di ba? Ay, mula taga Kamba, Divisoria, ang gulo-gulo kaya niyan. Halos walang pumunta dito dahil marami yung mga nagnanakaw. Pupunta ka lang, dudukutan ka pa. Na dating ang lugar na ito ay kilalang pugad ng adik. Tingnan nyo yung katabi niyo kung adik pa rin.
Marami kayong kakilala dito, dating addict. Ngayon, hindi na. Meron pa rin? Patay na. Patay na daw. Pero, di ba? Pero sa tingin nyo ba, ang mensahe ng ating ebanghelyo ngayon, sa tingin nyo, susumbatan tayo ni Jesus? Sa kabila ng araw-araw nating pagsisimba, pagmimisa, susumbatan kaya tayo? Sa tingin nyo, uy, mahaba-haba ito. Ngayon lang ako nagmisa dito. Di ba? Kasi kailangan tayong mamulat. Ano ba? Susumbatan ba ako ng Diyos? O matutuwa ba ang Diyos? Kasi na-appreciate ko yung kanyang ginawa sa akin at naipapakita natin na na-appreciate natin ang ginawa ng Diyos dahil sinisikap natin wag nang bumalik sa dating buhay natin. Dahil nagsisinga tayo. Pero in case lang, sabihin nyo nga ulit sa katabi ninyo, kawawa ka. Bakit kaya? Bakit kawawa? Tingnan nyo nga ulit yung katabi ninyo. Bakit kawawa? Kawawa ka naman, di ba? Kasi kung ikukumpara, halimbawa lang po, no? Sayang yung kidney mo. Ang daming naghahanap ngayon ng kidney. Ikaw, kompleto pa ang kidney mo. Dalawa pa ang kidney mo, pero sinasayang mo. Marami ngayon ang hindi na makakita at naghahanap ng donor ng mata. Pero yung katabi mo, tingnan mo yung mata. Sinasayang mo yung mata. Marami nga, hindi rin makapagsalita. Pero yan, tingnan mo yung bibig ng katabi nyo. Sayang naman, puro chismis lang. Baka ang dami kasi, di ba? Kanina tinatanong ko kayo, may naalala ba kayo na ipagpapasalamat sa Diyos na ibinigay sa inyo ng Diyos? Kung titingnan mo lang yung sarili, no? Kompleto ka, maayos ka. Kompletong paa mo, kompletong kamay mo. Biyaya na ng Diyos yan. Pero bakit di natin nakikitang biyaya ng Diyos? Yung iba naka-wheelchair na, yung iba nakatungkod na. Sabihin niyo ulit sa katabi niyo, kawawa ka. Kung sa iba ibinigay yung 4-piece at ayuda na natanggap mo, kailan kayo huli tumanggap? Wala pa. Yun ang wala pa. Pero nakatanggap na yan noon, di ba? Buwan-buwan, nakatanggap na. Hintayin nyo, nabaon tayo sa utang di ba? Pero, di ba? Anong ginamit nyo? Saan nyo ginawa o ginamit yung nakuha ninyo ng mga nakalipas na buwan, ng mga nakalipas na taon? Kung sa iba yan ibinigay, baka umasenso na ang buhay. Kaya lang, pagkatanggap ng 4-piece, yan, inom, bili ng alak, sugal, tong eats, o kaya online gambling. Kakatanggap lang ng 4-piece punta ng 7-Eleven, taya, maglo-load para makapag-online gambling. Babalikan ko kayo. Diba? Huwag sanang umabot doon, diba? Yun lang naman iniiwasan natin. Kaya ngayon pinapaalalahanan tayo, at ayaw ng mahal na birhen na pagdating ng araw, mapapabilang tayo dun sa mapaparusahan. Ayaw ng mahal na birhen. Kaya nga, di ba, kung bukas, di ba, kapistahan ng mahal na Del Carmen, di ba, nagbigay pa nga siya ng scapular para hindi tayo malugmok. Kasi yung scapular na ibibigay o binigay niya, para mag-ahon sa atin, sa ating pagkakalugmok, sa ating pagkakasala. Kaya lang tayo naman, pili tayo, balik ng balik doon.
Pero buti na lang din, ang mahal na Birhen, balik din ang balik kung nasaan tayo para tulungan tayo. At mailapit tayo muli kay Kristo. Sabihin nyo nga ulit sa katabi ninyo, hindi ka kawawa. Tayo ay kinakaawaan dapat ng Diyos. Yun dapat ang ating marinig. Kinakaawaan tayo ng Diyos. Kaya sikapin natin, i-appreciate mo naman yung blessings. I-appreciate mo naman yung buhay ka pa. Kahit wala ka ng ngipin, buhay ka pa eh. Pero wag mong sayangin. 'Di ba? May taning na ang buhay, naghihintay na lang, ikaw masigla ka pa, malusog ka pa, wag mong sayangin. Maraming naghahanap ng trabaho, wag mong sayangin. Marami ang naghahanap na mapapangasawa, ikaw na may asawa, i-appreciate mo na, wag ka na maghanap ng iba. I-appreciate mo, may anak ka. Yung iba, hanggang ngayon, di pa nagkakaanak. Ikaw may anak ka na, pero pinababayaan mo. Muli huwag sanang maging kawawa, kundi ang marinig natin, sa tulong ang mahal na Birhen, tayo ay kinaawaan ng Diyos. Kapag kinaawaan tayo ng Diyos, sa langit tayo mapupunta. Sinong gustong pumunta sa langit? Lahat naman. Pero ayaw namang umalis sa mundong ito. Gustong pumunta sa langit, ayaw umalis sa mundong ito. Anong gagawin natin dyan? No? Pero nawa, sa tulong ng mahal na Birhen, na laging nagbababa ng skapularyo, ng rosaryo, para may kapitan tayo paakyat sa kanyang anak. Amen? Nais ko pong kunin ang pagkakataong ito. Una sa lahat, pasalamatan muna natin ang ating ma-sponsor para sa gabing ito, sina Vic and Andy Agos. Palakpakan naman natin sila. Sino po sila? Pwede po bang tumayo para ma-recognize ko po? Andito po ba si Vic and Andy Agos? Wala. Okay. Pasalamatan naman natin ngayon ang ating panauhin na pare. Alam ko, kilala nyo siya at hindi iba sa atin ang ikatlong kura paroko ng ating parokya, ang parokya ng Nuestra Señora de la Soledad. Walang iba kundi si Reverend Father Douglas Badong. Father, maraming salamat. Si Father Douglas ay kaibigan ko mula pa sa seminaryo. No po? First year ako, 5th year si Father Douglas. No? Dinidiin ko lang na mas matanda siya sa akin. No? Father, maraming salamat. Hanggang ngayon, magkaibigan pa rin kami at sumusuporta sa ating parokya. Father, maraming salamat. At patuloy mo kaming ini-inspire at sinusuportahan sa mga gawain namin dito sa parokya. No? Muli, isa pang Solidad Club para kay Father Douglas. Bukas, inaanyayahan ko po ang lahat na magsimba, no, sa ganap na 6:00 ng umaga. Meron tayong banal na misa at ating ipagdiriwang ang kapistahan ng ating mahal na Inang del Carmen. At sa gabi naman, ganap na 6:00 ng gabi, ay ating ipagdiriwang ang kapistahan ng ating parokya, ang kapistahan ng pagtatalaga ng ating simbahan bilang isang parokya. Ganon din, nais kong imbitahan kayong lahat sa aking birthday bukas. No? Punta lang po kayo, makisimba at makisaya. Bukas, pagdiriwang natin ang kapistahan. No? Hindi birthday ko, yung kapistahan mismo ang ating ipagdiriwang. No? Maraming salamat, Father. Maraming salamat po muli. Magsitayo na po tayong lahat para sa huling pagbabasbas. Salamat din po sa inyong muling pag-imbita, makabalik sa tahanan ng mahal na Birhen ng Soledad, at advance happy fiesta, advance happy birthday. Makikikain po ako bukas. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, umayo tayo
sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang gabi po.